nagsalita dyan, si Marcos dito. Madam, hindi na po kayo effective sa trabaho nyo. Inaano lahat ng nagpupunta sa channel nyo, kulang na lang, murahil kayo, binabasa ko yung mga comment Wala nang naniniwala sa mga sinasabi nyo. Siguro kayo, pinapaniwalaan nyo pa sarili nyo, pero alam nyo sa sarili nyo na puro kasinungalingan ang sinasabi nyo. Lahat ng lumalabas na bunganga nyo, dahil nasa payroll kayo ng Malacanang. Yun ang katotohanan. At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Nako. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maa-anomaly? Ayan na naman, nag-umpisa, kaya nyo nga pinakulong, kaya nga kinidnap ng administrasyon na to, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. January pa lang, bumabakbak na siya dyan sa pinaka-maanomalyang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Anong ginawa ng amo mo? Di ba pinakidnap at pinatapon sa dahig Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya ako ang tigilan mo ko dyan sa visit na ang amo mo ang nagsiwalat ng ano na yan, ng kabalbalan na yan. Iyang flood control projects na to. Kumuha ka ng kasinungalingan. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Umamin, yung prescription nyo sa kanya dahil meron siyang operasyon dito sa likod. Sobrang sakit nun dahil sa pagmumotor niya. Kaya siya binigyan yung fentanyl gamot. Gamot yun, madam, hindi illegal drugs yun. Yung mga may sakit na ikangat, terminal cancer, binibigyan mo ng ganun para maibsan yung sakit bago sila mamayapa. Si tatay, hindi kung meron mong aksidente sa motor, anak ng tawa siguro kung yung mga Talyanista natin sa imada makikinig sa'yo, maniniwala sila. Pero kung yung mga ika nga alam nila yung itong usapin na to nung mga unang panahon pa lang, yung mga panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nyo kami mabubola dito. Ito, kagaya nito, nagsalita ka, meron siyang sagot sa'yo. Tapos, itong video nito, sishare to ng ating mga kababayan, mas maraming maliliwanagan na nagsisinungaling ka at nagsasabi ako ng totoo. Di ba, Auntie Claire? Kaya share din ako itong video. Hindi niya kinall out. Pati yun, pag nanakaw, ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Anong pagnanakaw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi nagnanakaw si Tatay Digo. Kung meron nung nagnakaw dito, yung nagpa-insert ng 100 billion sa budget, madam. Tigilan mo yan, ha? Hindi maganda yan. Auntie Claire, sabihin ko sa'yo, hindi maganda yan ginagawa mo na yan. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Adik. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Adik, sabi niya na adik daw yung amo mo. Paano niya lilinisin ang Pilipinas kung adik siya? Nararamdaman ko, pagka-adik ka, wala ka nang, halimbawa, adik ka sa sugal. Pagbukas pa lang ng umaga, pagbuka pa lang ng mata mo, sugal na hinahanap mo. Pag adik ka sa chicks, pagbukas pa lang ng mata mo sa umaga, chicks na hinahanap mo. Di ba? Pagka-addict ka sa droga, pagbukas pa lang ng umaga, mata mo sa umaga, marijuana na hinahanap mo. Ganun mo yun. Paano mo aalilinisin ang Pilipinas kung addict ka, di ba? Hindi pwede yun. Ay, ano na naman yan? Nilinis ang Pilipinas. Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganun? Matagal
issue to. At napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng Na ano ho yun, yung AI-generated video, na ano daw ho yun, na verify. Hindi nadala kasi di naman ho tayo expert dyan. Pero ang ano dito, yung natin, kalimutan na natin yung mga AI na yan. Wala na tayong pakialam dyan. Ang importante dito, kapatid mo ba siya? Taga-Ilog, taga-ano ka ba? Taga-Ilog. Nakasama mo na ba itong si Marcos Jr., yung tipong hindi siya presidente tapos papasko, yung tipong nagpa-party-party sila? Nasa Malacanang ka ba nung linilinis ang kalat pagka nagpa-party itong si Marcos Jr. at nakakakita ng mga residue? Wala ka naman nun eh. Ba't ka namin papaniwalaan? Yung kapatid niya, siya mismo nakakita. Hindi mo kasi pwede yung pagka nagsabi ka ng katotohanan dito sa administrasyon na to, pagkakapatid ka, automatic ang tawag dito, kasinungalingan na sinasabi mo. Ito ang problema dito sa mga taong kagaya nitong si Antiler. Pagka pinaliwanagan mo, sinabi mo katotohanan dahil hindi convenient para sa kanila yung katotohanan na yun dahil alam naman mo natin, yung trabaho ni Antiler ay nakabase mo yan sa trabaho ng presidente. Pag nawala na si Marcos Jr., babay na rin. Ngayon, anak ng toka, marami-rami kang kabalbalang ginawa, ante. Sa tingin ko, ikaw di ka na nakakatulong ngayong mga panahon na to. Ibintang para masilang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Aimee, sana naman, maging makabayan ka. wala nang iga nga, wala nang mas makabayan din ang Marcos. Ngayong oras lang na to. Ngayong ano na to, ngayong anong tawag dito, itong sitwasyon lang na to, hindi na makakalipas na panahon, baka sabihin nyo naman, di ba? Ngayong oras lang na to, ngayong pagkakataon lang na to, wala nang mas makabayan pa kay Aimee Marcos, yan ang sinasabi mo. Bakit? Kapatid niya ho yun. Pagka sinasabi niya, huwag niyong hintayin na baratan ko ang kapatid ko. Diba? Lagi niya kung sinasabi yun. Kasi mabigat po talaga yung task na pilit natin inaatang sa kanyang balikan. Pero dapat po niyang panindigan yung kailangan niyang tayuan yung mga bagay-bagay na yun. Kasi bakit? Siya ho ang bumuo sa unity. Siya ho ang nandigaw kay DP Sara para makitaan doon dito sa Pangulo, dito sa ating na presidente na diba? Siya ho ang bumuo sa unity kay DP Sara. Kaya kung itong si Senator Aimee Marcos, siya ang igangan matapos sa kasamaan, sa kaadikan ng kanyang kapatid na ngayong mga panahon na to, dapat niya hundoy yun. At dahil doon, dito sa pagkakataon na to, dito sa oras na to, dito sa sitwasyon na to, wala na mas makabayan pa kaysa dito kay Aimee Marcos. Doon sa rally pero iba ho yung ika nga pagka overall ng pagiging makabayan dito sa mas titindi dyan kung hindi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte palakpakan. Wala nang mas titindi dyan. Wala nang mas titindi dyan kay Tatay Digong. Anak ng toka. Ang ginanggahon niyan, mga oligarko. Para maiga nga mailagay sa tama. Yung ginanggahon niyan, mga sindikato sa droga para maligtas ang ating mga kabataan. Wala nang mas magiging makabayan pa na kahit alam niya na magkakaproblema siya para sa kapakanan ng susunod na henerasyon, ginawa ho niya yung mga dapat gawin bilang presidente. Yun mo si dating Pangulong. Alam paano natin itong si Tatay Digong. Malalampas pa sa magiging makabayan dito sa era na to kay dating Pangulong. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Oo, napanood na. Magti 300,000 views na sa akin. Ikaw na lang ata hindi nakapanood, panoorin mo. Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po
At Sige, sige. isahin natin kung Namnamin natin ha. Mamaya ako naman may papanood ako sa'yo. Kailangan mo. Sige, papanoorin mo yan. Pero panoorin mo rin yung papapanood mo sa'yo ha. Walang yaka. ano siya kadesperada. Grabe, nakaka-22 minutes na po pala tayo. Ilang minutes ba ito? Ano ka lang to? 8 minutes lang to eh. Nakaka-20 minutes na tayo. Ibig sabihin, marami pa akong sinabi kaysa sa'yo. Walang yaka ante ha. Bakit mo na? Nagdadrag siya! Nako! Diba? Patid Na mo? sulit. Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Hindi. Luma na yan. Punta tayo sa Singapore. Ayaw na namin si St. Luke's. Anak na to, wala kaming tiwala dyan sa hospital na yan. Diyan daw tinatakbo di umano yung mga anak na nag-i-scare racket sa droga. Kaya medyo ma-overdose na, tinatakbo daw sila dyan. So muli mga ka-clear, alam niyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital ang nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang nung January 2024. Yung first na isog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Eh alam mo, addict yung amo mo eh. Paano siya tututol? Eh addict nga yan. Ito. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid mo. Ba't siya mag-iinanagit? Doon yung mga panahon na yun, nanahimik siya eh. Nanahimik siya. Napakakamang panahon. Sa